December 1, 2020 ang deadline para mag-shift sa cashless toll collection ang mga expressway. Kaya naman nagkukumahog ang mga motorista para makakuha ng RFID stickers. Yan na kasi ang gagamiting pangbayad ng toll, mga toll. Yun nga lang, mukhang marami pa rin ang nalilito kung ano nga ba ang sistemang ito. Bakit ba kasi dala-dalawa pa yung sticker? Lahat ba dapat meron yan? Paano ba makakakuha? My name is Stanley Chi, your host for PhilCoach's 13 FAQs or Frequently Asked Questions on RFID. Before we start, please like this video and subscribe to PhilCoach's YouTube channel. Click the bell icon for updates. Tandaan, PhilCoach is the #1 car portal in the Philippines. Umpisa na natin the 13 FAQs on the RFID. Number 1, what is RFID? Ang RFID stands for Radio Frequency Identification. Ito ay wireless at non-contact use of radio waves para mag-transfer ng data. Matagal na itong ginagamit sa iba't ibang applications. For example, sa pag-track ng assets ng isang kumpanya or sa pag-monitor ng attendance sa malalaking events. Visit philcoche.com and be a part of PhilCoach's year-end blowout sale. Number 2, is this the same as the beep card? Hindi. Ang beep card, Near Field Communication or NFC ang gamit. Kailangan mong lapitan yung scanner, mga 4 cm or less ang distansya. Ang RFID, mas malayo ang range. Number 3, why shift to RFID for tollways? Inutos ng Department of Transportation na dapat cashless ang transactions para mapigilan ng pag-spread ng COVID-19 virus. Isipin mo nga naman, yung pag-abot ng bayad at pagtanggap ng sukli sa tollgate, pwede kang makahawa or mahawaan ng virus. Number 4, how many RFID stickers do we need? Well, depende yan kung saan mga tollway ka madalas dumadaan, pero dalawa ang RFID sticker na kinukuha. There are 2 tollway operators in the country. One is San Miguel Corporation that manages the South Luzon Expressway, Skyway, Star Tollway, NAIA X, and TPLEX. Dito ang ginagamit is AutoSweep. The other operator is Metro Pacific Tollways Corporation. Hawak naman nila ang North Luzon Expressway, SCTEX, HarborLink, Cavitex at Calax. Para makadaan ka sa mga expressway na yan, you need EasyTrip. Number 5, why not just one RFID for all tollways? Well, kasi nga dalawang separate companies ang nagpapatakbo. Under the Toll Interoperability Project ng DOTR, nasa Phase 1 na tayo or cashless payments. Sa Phase 2, 1 RFID and 2 wallets. Meaning, separate pa rin ang EasyTrip at AutoSweep accounts mo sa iisang sticker na readable sa lahat ng expressways. Kapag dumating na tayo sa Phase 3, unified account na lang ang kailangan lagyan ng load sa iisang sticker. Number 6, where are the stickers placed? Iba-iba ang location ng stickers pero ang common denominator dapat nasa harap ng sasakyan para mabasa ng scanner. Ang usual location is either the headlamp or the windshield. Meron ding mga nagdidikit sa bumper. Depende kasi yan kung saan pinakamadaling mabasa ng scanner yung sticker para walang aberya. Number 7, is the RFID sticker all I get? All RFID stickers come with a card that indicates the corresponding account number. Huwag kalimutang hingin ng card after installation and always bring the card with you in case hindi mabasa ng scanner ang sticker. Number 8, when will cashless transactions start? Ang deadline ng implementation for cashless transactions is December 1, 2020. After that, aalisin na ang cash lanes sa lahat ng tollways to make way for RFID lanes. So expected na lahat ng gagamit ng tollways meron ng RFID. Number 9, does this mean stickers will no longer be issued after December 1? Certainly not. Ang deadline para lang yan sa toll operators para mag-implement ng cashless payments. Pero ang RFID sticker, forever available yan. Kung next year ka pa bibili ng sasakyan, walang problema. Hindi naman mauubusan ng new cars at first-time expressways users, di ba? Lahat sila kailangan ng RFID, kaya tuloy-tuloy ang issuance and installation ng RFID past the deadline. Number 10, can I use the tollway without an RFID sticker after the deadline? Hindi ka pwedeng gumamit ng expressway after December 1 kung wala ka pang sticker. But the good news is, lahat ng wala pang RFID papupuntahin sa dedicated stickering lane na nasa toll gates para madikitan ang sasakyan.
Number 11, is it a violation not to have an RFID sticker? Hindi naman automatic traffic violation yan kung wala kang RFID sticker. Pero, kapag pumila ka sa RFID lane at wala kang sticker, doon ka huhulihin. Ang violation mo, obstruction and disregarding traffic signs. Pagkalaki-laki naman kasi ng signage sa toll booth nakalagay RFID, tapos doon ka papipila, alam mong wala ka pang sticker. Kaya alisto ka dapat kapag pupunta ng toll gate after December 1. Pero ito in consideration of the Christmas season, wala munang hulihang magaganap. Yan ang grace period na ibibigay para sa mga wala pang RFID. Hanggang January 11, 2021 lang yan After that, effective na ang violation at penalty. Number 12, if I live in the provinces, do I need an RFID sticker? Hindi mandatory ang pagkakaroon ng RFID lalo na kung hindi ka naman umaalis sa probinsya mo. But if you think that you will need to use the expressway at some point, even just once or twice a year, kailangan talaga ng RFID. Otherwise, diskartehan mo na lang yung paghahanap ng mga service road. Number 13, how and where can I get RFID stickers? Sa ngayon, appointment basis ang pagkuha ng stickers whether Easy Trip or AutoSweep. Punta ka lang sa website sila at pumili ng schedule. For locations na hindi covered ng appointment system, allowed ang walk-in applicants. Pwede ka ring mag-book ng off-size RFID installation para sila ang pupunta sa lugar mo. Yun nga lang, may minimum number of applicants dapat. Depende rin sa schedule. Maglalagay din ng stickering lanes sa mga toll plaza at meron ding installation sites malapit sa toll gates. Kung hindi ka makakalabas ng bahay, pwede ka rin makabili online through Lazada or Shopee. There you have it. PhilCoche's 13 FAQs or frequently asked questions on RFID. I'm your PhilCoche FAQ host, Stanley Chi. Please help us reach 100,000 subscribers before the end of the year. See you in the next video. Paalam. Ay, oo nga pala. FAQ ang basa, hindi... Thanks for watching. Don't forget to subscribe to PhilCoche, the country's #1 online car portal.